Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malamig na umaga. And Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, at talagang ramdam na natin ang Pasko, ano po. Grabing lamig na dito sa ating lugar. But anyway, salamat po sa mga maagang gumising at nakaantabay sa ating programa. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. Good morning po sa ating mga viewers this morning. Ayan, sa mga nag-comment dyan, good morning po kay Sir Jonas. Yan ang unang-una nag-comment. Good morning po. And kay Ma'am Heidi Sanet, good morning ma'am. Kay Ma'am G, good morning po. Of course sa ating pastor, good morning po. And yes, sa taas sa mga full-time staff, good morning po sa lahat. And kay Ma'am Ritz, good morning po. Ma'am Joyce, yan, watching from Qatar. Si Ma'am Ritz, good morning ma'am. And si Ma'am Joyce, si Sir Ariel, good morning sir. And kay Ma'am Gina, good morning po sa inyo ma'am. Kay Sister Laika, good morning. Sir Bore, Sir Salvador Bore, good morning po sir. Ma'am Mayra, good morning po Ma'am Mayra. And kay Sir Digno Velasquez, good morning po sa inyo pong lahat. Ayan. So, i-share nyo na lang, pakishare po ang ating devotion sa umaga ito para maraming makapakinig.
Ayan, at naniniwala po ko na meron po muli tayong matatanggap na blessing mula po sa ating mapapainggan sa umaga pong ito. Ano po, so of course, ang pinag-uusapan pa rin po natin ay walang iba kundi ngayong Christmas ay walang iba tayong pinaka-focus, pinaka-sentro ay kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano po? So, kaya nga po sa umagang ito ay yun pa rin po yung ating pag-uusapan ba. Bakit po ba talaga ito yung ang tawag dito, pinapaunawa sa atin mga kapatid. Ano po? Nililiwanag sa atin na ngayong Christmas, ano po, ay ito yung panahon, sabi ko nga nung mga nakaraan, na tayo mga anak ng Diyos, especially members of the church, mga staff, ito yung panahon na dapat hindi tayo mag-relax sa ating ginagawa para sa Panginoon. Ano kasi sa mundo, Christmas, ito yung time na magre-relax sila, bakasyon kung saan-saan, pasyal-pasyal kung saan-saan, 'di ba? Shopping-shopping, 'di ba? Walang ginagawa. Ang tawag dito, puro pansarili. Ano po, sa sarili nakasentro. Ano po, sarili nakasentro. Pero mga kapatid, kung ganun ang mundo, ibahin natin. Hindi dapat tayo nakikiayon, hindi dapat tayo katulad nila. Ano po, kaya nga sabi ko nga sa inyo, this must be the time na tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo magre-relax sa ating ginagawa sa Panginoon, kundi ito yung lalong mas tayo na pagtibayin natin at mas maging masipag tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. Ano po? At dapat maraming bagay na sa larangan ng ating buhay bilang isang anak ng Diyos ay na hindi dapat mawawala ngayong Pasko. Na in which maraming nawawala. Katulad nga ng preaching ng ating pastor noong linggo, alam niyo po, one thing na nami-miss ng karamihan ngayong Pasko, sa pag-celebrate ng Pasko, ay yung presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, kung makikita po natin, Luke chapter, of course, basahin natin yung Matthew chapter 1 in verse number 21. Our main verse, sabi ng Bible, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Luke chapter 2 in verse number 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Ano po? Unang-unang dapat hindi natin ma-miss bilang isang anak ng Diyos, especially tayo po, members, staff. We must not, one thing na unang-unang hindi natin ma-miss ngayong pag-celebrate natin ng Pasko is first of all, we must not miss our excitement, sa pagpunta sa simbahan. We must not miss our excitement in going to the house of God, in going to the church, mga kapatid. Kung makikita po natin dito, ay meron ditong tinatawag natin na shepherds, mga kapatid. Meron mga shepherds dito, and sabi ng Bible, ay sila ay kinausap ng mga anghel at sinabi nila merong ipinanganak na Panginoong Jesucristo. And sabi ng Bible dito ay verse number 12, "And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Okay? So, sabi ng anghel, merong sign. Meron kayo makakita dito na yung baby ay nakabalot sa swaddling clothes, lying in a manger. Yan. So, pag nakita niyo yung baby na yun, sabi ng anghel, yun na yung Panginoong Jesucristo. So, makikita po natin dito, in verse number 16, sabi ng Bible, "And they came with haste, and found Mary, Joseph, and the babe lying in a manger." And verse 17, "And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child." Okay? So, meron po tayong makikita dito, na mga ilang characters na talagang yung sentro nila, ay walang iba kundi ang Panginoon. At hindi nila na-miss yung presensya ng Panginoon. Okay?
So, makikita natin dito sa binasa nga po natin is the shepherds. Okay? Meron po tayong shepherds and meron tayong wise men. Okay? Meron tayong shepherds, meron tayong wise men. So, sabi ko nga po, ngayong Christmas, ngayong Pasko, we must not miss our excitement in going to church. Ano po? And pangalawa na hindi natin dapat ma-miss is we must not miss the message of Christmas. Okay? Walang ibang message ng Christmas kundi ang Panginoon Kristo. Okay? So diyan lang po tayo iikot sa dalawang yan. So makikita po natin dito na yung shepherds ay makikita natin na pinuntahan nila. Okay? Pinuntahan nila, sabi ng Bible, they came with haste. When we say with haste, ay sila ay nagmamadali. Okay? Meron silang excitement, meron silang kasiyahan. Okay? Meron silang kasiyahan. And sabi ng Bible, nakita nila. And after nila makita, ano yung makikita, makikita natin ginawa nila? Sabi ng Bible, and when they had seen it, they made known abroad. Ipinahayag nila, mga kapatid, ibinahagi nila yung kanilang nakita. Kaya nga this Christmas, again, we must not miss, mga kapatid, or we must not lose yung message ng Christmas. Katulad na nang nangyari sa mga shepherds na ito. Nakita nila ang Panginoon Kristo na anong ginawa po nila. Pag alis nila, ay ipinahayag nila. Ang mensaheng dala-dala nila ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. At sabi ng Bible, yung mga nakapakinig, mga kapatid, ay sila ay namangha. Sa mga ibinahagi ng mga shepherds. Okay? Namangha sila. And in verse number 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Kaya nga mga kapatid, this Christmas, sino ang sentro ng mensahe natin? Katulad ba tayo ng shepherds na ang kanilang mensahe ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo? Kaya nga, again, ito yung time na hindi natin mawawala at ang pinaka-mensahe natin ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. So sa ating paglabas, sa mga members, may nakakasalamuha po kayo sa inyo pong mga ginagawa na hindi natin nakakasama dito sa simbahan. Pero ang tanong, ang mensahe ba sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo? Pag magsasalita ba tayo, pag nakakausap pa natin sila, ay nababahagian ba natin sila ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, ang mensahe ng dala natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Sa atin, tayong mga young people, paglalabas kayo, may mamimit kayo ng mga hindi katulad natin na nandito sa simbahan, may Kristo, or makikipagkita kayo sa mga kaibigan ninyo na ganyan. Pero ang tanong, dala-dala nyo pa rin ba yung mensahe ng Panginoon Kristo? Kaya nga, ngayong Pasko, ito yung pinakamaganda. Ito yung the best time na ipahayag natin ang Panginoon Kristo. Why? Kasi ito nga yung rason why we have Christmas. The Lord Jesus Christ is the very message of Christmas. Kaya nga, paglalabas tayo, anumang sasabihin natin, dala-dala natin ang Panginoon Kristo. Lalabas tayo, ang makikita, ang mensaheng makikita sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Di ba? Bakit? Because the very message of Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ngayong Christmas, yan dapat yung hindi mawawala sa atin. Yung mensahe na kung bakit merong Pasko walang iba kundi si Kristo. Kaya nga, isinishare natin. Kaya nga, meron tayong soul winning. That's why we have soul winning. Ipinapakita natin, ipinapahayag natin sa tao na bakit merong Pasko dahil sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, wag nating wawalain yan. Members of this church, sa lahat po na nakikinig, ngayong Pasko, wag tayong manlalamig sa soul winning, kundi ito yung pagkakataon na ipakita natin, ipahayag natin sa mga tao na bakit nagse-celebrate tayo ng Pasko, na ang pinaka-mensahe at pinaka-rason, pinaka-sentro
ng ating pagse-celebrate kundi ang Panginoon Kristo. Ang mensaheng makikita sa lahat ng ating sasabihin, walang iba kundi si Kristo. Ang mensaheng makikita sa ating buhay ay walang iba kundi si Kristo. Ano po? Just like the shepherds, nakita nila ang Panginoon Kristo, masayang masaya sila na pumunta sa Panginoon Kristo, at nung nakita nila, ipinahayag nila sa iba. Why? Because the message of Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, ganun din sa atin. Sa ating buhay, ang mensahe dapat na makikita ay walang iba kundi si Kristo. Ano po? Kaya nga makita natin, the shepherds were focused on the Lord Jesus Christ. And not only the shepherds, kundi, sabi ko nga po, the wise men. Di ba? Yung wise men, nasabi ng Bible dito, nagmula pa sila sa ibang lugar, sa malayong lugar. They came from a far country. Sabi ng Bible. And, hinahanap nila. Sabi ng Bible in Matthew chapter 2 verse 2. Sabi ng Bible, these wise men came from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. So nakita nila yung star, mga kapatid. Alam niyo po, yung star, ito yung nag-lead sa kanila papunta sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ating kapanahunan, of course, wala na yung star na yan. Wala na yung baby na Panginoong Jesucristo. But mga kapatid, saan ba natin matatagpuan ang Panginoong Jesucristo? Walang iba kundi sa bahay-sambahan ng Panginoon. Di ba? Walang iba kundi sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga, una ay dapat wag nating mamiss yung mensahe, yung pag-share na mensahe na ngayong Pasko. Bakit mayroon tayong Pasko kundi ang Panginoon Jesucristo? And pangalawa, we must not miss yung pagpunta natin sa simbahan katulad ng wise men. Mga kapatid, hinanap nila, ang layo ng pinanggalingan nila, pero hinanap nila ang Panginoon Jesucristo. Makita lamang nila. And, sabi ng Bible, nung nakita nila, they worship Him. Ano po? And they gave gifts sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga, hindi na natin makikita, ano po, yung Panginoon Jesucristo, yung manger na ganyan. Pero alam niyo po, saan natin matatagpuan ang Panginoon Jesucristo? Saan natin matatagpuan yung presensya ng Panginoon? Walang iba kundi sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya nga dapat yung kasiyahan natin, ano po, yung excitement natin ay hindi mawawala. Yung pagpunta natin sa simbahan ay hindi mawawala. Sabi ko nga, lalong-lalo na ngayong Pasko, yan yung nawawala, yan yung inaalis ng dyablo, yung ating kasiyahan sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Pero kinakailangan mga kapatid, wag nating aalisin yan. Ano po? Ipakita natin na may mga kamag-anak kayo mga kapatid, maring nag-visit po sila sa kung nasaan kayo. Pero dapat ipakita natin sa pag-araw ng pananambahan ay nandun tayo, dun tayo nagsiselebrate ng Pasko at hindi natin winawala. Dapat nandyan lagi excitement natin ano po sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Basahin po natin yung Proverbs, Psalms chapter 23 verse 6. Sino yung magbabasa doon? Joanna, basahin mo yung Psalms chapter 23 in verse number 6. Sir Mark, wala na ibang mic? Okay, kaya nga, dapat hindi po mawawala yan eh. Ano po? O hindi mawawala yung pag-share natin ng salita ng Diyos. Why? Because the message of Christmas ay walang iba kundi ang Panginoon. And ngayon naman, mga kapatid, wag natin imimiss, wag nating aalisin yung excitement natin sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Psalms chapter 23 verse 6. Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yun, kaya nga, tulad ni David mga kapatid, andun yung kasiyahan niya na pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. And hindi lang pumunta, kundi sabi niya, I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? O Psalms chapter 27 in verse number 4. Psalms chapter 27 verse 3. Though an host should 27 verse 4.
One things I have I desired of the Lord that I see after that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and inquire in the In His in in his His temple. in And in Psalms 122 verse 1, sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Verse 9, because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Di ba? Matatagpuan natin ang presensya ng Panginoong Kristo sa simbahan ng Panginoon. Kaya nga, yung excitement natin ay hindi dapat mawawala. Huwag nating ipagpapalit sa anumang gawain, sa anumang lakad, yung pagpunta natin sa simbahan. Huwag nating hayaan na ma-miss natin yung presensya ng Panginoon, lalong-lalo na ngayong Pasko. Nakakalungkot, nagse-celebrate tayo ng Christmas, pero nami-miss natin yung presensya ng ating Panginoon Kristo. 'Di ba? Imbis na siya ang sentro, siya ang rason sa pagdiwang natin ng Pasko, yun yung nawawala. Kaya nga mga kapatid, sa ating simbahan, ito talaga yung dapat pasalamatan natin na walang ibang itinuturo ang ating simbahan. Na sentro ng Pasko kundi ang Panginoon Kristo. 'Di ba? Anong ginawa ng ating simbahan? Anong ginawa ng ating pastor? Pinuno ng programa yung ating simbahan, activities hanggang New Year. Para mga kapatid, dito talaga tayo. Wala tayong ibang sentro na activities kundi yung nasa simbahan tayo. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid, yan yung dapat hindi natin wawalain katulad ng shepherds. Nakita nila ang Panginoon Kristo. Pag alis nila, pinahayag nila sa iba. Their message is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ganun din naman tayo. Ngayong Pasko, dapat hindi mawawala yung soul winning sa atin. Ipakita natin na ang pinakamensahe na dala-dala natin ngayong Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Katulad rin ng wise men, hinahanap nila ang Panginoon Kristo. Hinanap nila ang Panginoon Kristo. At nung nakita nila, they rejoice with exceeding great joy. They worship the Lord Jesus Christ and they gave gifts, treasures sa Panginoon Kristo. Ganon rin naman tayo mga kapatid. Dapat wag nating aalisin yung kasiyahan natin sa pagpunta sa simbahan ng Panginoon. Wag nating imimiss yung presensya ng Panginoon. Kaya dapat wag po nating ipagpapalit sa anumang gawain, sa anumang lakad, sa anumang bakasyon, or kung ano-ano pang gawain mga kapatid, yung pagpunta natin sa simbahan. Kundi, anumang pinakamasayang dapat nating ginagawa, kung nasaan man yung excitement natin, walang iba kundi sa pagpunta sa simbahan. So, from that, maipapakita natin that we have no other center, we have no other focus this Christmas, none other than the Lord Jesus Christ. Okay po? So, I hope ako po yung naging blessing sa inyo. Yun lang po, wag nating kalimutan that we must always have the message of Christmas. Walang iba kundi si Kristo. And we must not miss our excitement in going to the house of God. Ibig sabihin nito, we must not miss the presence of God this Christmas. Okay? So, yun lang po, and good morning po sa bawat isa po sa atin. Amen. Napakaganda po yun, no? Dahil nga, yung kamahalaga na pinag-aaralan natin yung shepherds dahil isa sila sa ginawang halimbawa ng Bible or ginawang halimbawa ng Diyos para sa atin, para malaman natin kung paano ba natin talaga i-celebrate yung Christmas. Diba? Ginawa silang mga characteristic yan sa Bible na talagang nandyan yan para hindi tayo mawala sa landas ng pag-celebrate ng Christmas. Diba? Kaya nga, yung angel, dito po sa passage ng binasa natin, sa Luke chapter number 2, verse number 1 hanggang 20, ay ito po yung pag-a-announce po ng birth ni Jesus Christ. Ito po yung in-announce ng mga angels, yung birth ni Jesus Christ. And ganun nga, sa wise men, makikita natin yung passage sa Matthew. Pero ang nauna sa senaryo kaysa sa wise men ay yung mga shepherds. No, yung mga shepherds po
Dahil sila ay nakaabot kay Jesus Christ na siya ay nasa manger pa lang. Dahil yung wise men, nung bumisita sila kay Jesus Christ, sa bahay na sila eh. Pero dito po, ang in-announce po ng mga angel yung birth ni Jesus Christ sa mga shepherds. So sabi ng Bible, Luke chapter number 2, verse number 10 to 20, pero sabi ng verse number 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So sabi ng Bible, ay yung mga shepherds ay taga dun din. Unlike sa wise men na nag-travel pa sila ng napakalayo, yung mga wise men ay nandun sila in that same country, di ba? Sabi ng Bible, ay sila ay nagbabantay ng kanilang sheep or ng kanilang flock. Di ba? Ibig sabihin, marami. Sabi ng Bible, maraming shepherds. Di ba? Marami sila. So, binabantayan nila yung sheep nila nung gabing yun, hating gabi siguro. And sabi ng Bible, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. At bigla nagpakita ang Panginoon, at bigla nagpakita ang angel ng Panginoon sa kanila. Biglang nagpakita yung angel sa kanila at yung gloria ng Panginoon. Dahil nga, alam naman natin na yung angel ay, napakaliwanag niyan. At ang ano nga dyan, ay yung itsura ng angel ay hindi yan yung inaasahan natin. Di ba? Hindi po yan yung inaasahan natin. So ano yung naging reaction nila? Sabi ng Bible, they were sore afraid. Di ba? They were terrified, sore afraid. Ibig sabihin, sobrang natakot sila. Di ba? Sobra pong natakot sila nung nakita nila yung angel. Nakita nila yung angel ng Panginoon na nagpakita sa kanila. Pero ang sabi ng Bible, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Diba? So ang sabi ng Bible, the shepherds were terrified. Diba? The shepherds were terrified. So verse number 9, nakita nila yung mga angels. Pero ang sabi ng angel ng Panginoon, sabi niya, fear not. Diba? Huwag kayong matakot. Bakit? For I bring you good tidings. Ano ba yung good tidings na yun? Diba? Ito yung announcement ng mga angels about the Messiah's birth. Kapag sinabi natin the Messiah, it means the Savior. Ibig sabihin nun siya yung magbibigay ng peace sa lahat. Diba? At so sabi ng Bible, and the angel said unto them, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Sabi ng Bible, and yung good tidings na yun, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So ito na, in-announce na ng mga angel yung birth ni Jesus Christ sa mga shepherds, di ba? Sa mga shepherds, so sabi ng Bible, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Yung good tidings na yun, ay yung for unto us is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, di ba? Which is Christ the Lord. And sabi ng Bible, sa mga angels, sabi ng angels sa mga shepherd, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And sabi ng Bible, verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord had made known unto us. So noong una, sa verse number 9, natakot po yung mga shepherds. At first, the shepherds were terrified, but their fear turned into joy as the angel announced the Messiah's birth. So makikita po natin dito na yung fear nila, nung una nga sila, they were terrified, pero nawala po yung fear nila nung nai-announce na yung Messiah's birth. Una-una po, dahil alam ito ng mga Israelites. So sila po, yung mga angels po, sila po ay mga Jews din, di ba? Sila po ay mga Jews din. So Jews, hindi po yung iniinom, Jew, di ba? Taga-Israel din po sila. So alam nila yung Messiah's birth. And nung narinig nila na ito ay na-fulfill na, di ba? Sila po ay nawala yung kanilang takot, di ba? Nawala yung kanilang takot. Bakit? This is one of the greatest event, or no, this is not one of the greatest event, but this is the greatest event na nangyari, di ba?
Ito po yung great event na nangyari dahil nga po, yung Messiah ay pinanganak na. The Messiah had been born, di ba? Pinanganak si Jesus Christ na siya yung magsisilbing Savior po natin. Dahil nga po for ages, sa napakatagal na panahon, kaya po nawala yung takot ng mga shepherds dahil nga sa napakatagal na panahon, ay inaantay po nila ito eh. Inaantay talaga nila ito. Itong Messiah's birth. Di ba? Right. Inaantay nila itong Messiah's birth. Kaya, nung nangyari ito, at nung nai-announce to, nawala yung takot. Nawala po yung takot ng mga shepherds. Di ba? Nawala po yung takot ng mga shepherds. Pero yung one of things na gustong i-imply sa atin ito, ng passage na ito, mga passages na ito, ay ito po yung ibabahagi ko sa atin, di ba? So, sabi ng Bible, yun nga po, yung shepherds. Kung makikita natin dito, bakit po sa shepherds in-announce, di ba? Bakit sa shepherd in-announce yung glad tidings, yung good tidings na yun, na yung Savior, na si Jesus Christ, ay pinanganak na, di ba? Meron namang, nung time po na ito, ay meron namang mga high priest, di ba? Meron namang mga priest. And kung titignan natin, meron mga governor nung time na ito, di ba? Meron mga matataas na tao, pero bakit pinili ng Panginoon na i-announce yung birth ni Jesus Christ exclusively muna sa mga shepherds, di ba? Dahil po yung mga shepherds, kung titignan po natin ito, sila yung kasali po sila sa mga low class na mga tao, di ba? Kasali po sila sa mga low class na tao, pero bakit pinili po ng Panginoon na i-announce sa kanila yung birth ni Jesus Christ, di ba? Kaya nga sabi ko po kanina, dahil nga po, hindi po aksidente ito. Hindi po ito aksidente, kundi ito po talaga ay ginamit po talaga sila ng Panginoon para nga sa atin, para hindi tayo mawala sa landas, para alam po natin yung pagsi-celebrate natin ng Christmas. Di ba? So sabi ng Bible, pinili ng Diyos yung mga shepherds. Di ba? Sabi ng Bible, ay sila nga ay nagbabantay ng sheep nila. Di ba? So itong mga shepherds, wala naman silang pera, wala silang posisyon, wala po sila kahit anuman na makikita natin na nagpapataas sa kanila. Kundi, bakit sila pa rin yung pinili ng Panginoon? Di ba? Bakit sila pa rin yung pinili ng Panginoon? So number one, ay makikita po natin na nung narinig nila yung announcement about the good tidings, about the birth of the Messiah, birth ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible, and it came to pass, verse number 15, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. So unang-una po makikita po natin dito, sa verse number 10, may co-connect po natin yan, ay verse number 10 and 12, makikita po natin dyan, natakot sila, pero nakita nila yung good tidings sila, nawala yung takot nila. At hindi lang po yun eh. Kasi kung papansinin po natin yung message ng angel, meron pong dito eh. Meron pong command. Meron pong command yung angels dito. Sabi ng Bible, verse number 12, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes. Diba? So ibig sabihin nun, ay ang purpose talaga ng mga angels ay para sa kanila, ay para makita nila mismo si Jesus Christ. Diba? So hindi sinabi ng mga angels kung nasaan yung babe wrapped in swaddling clothes, di ba? Hindi po nila sinabi yun. Pero nung narinig ng mga angels ito, ang sabi ng Bible, and it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, they said one to another, let us go even unto Bethlehem. So, una-una po sa mga characteristics ng mga angels na ito, ayun po yung sinabi ni Brother Misha kanina, na they were humble, di ba? Sila po ay humble. Sila po ay humble, kaya nga Senda mo nga na link yan ng image sila. kaya nga sila po ay pinili ng Panginoon dahil number one, they are humble, di ba? Sila po ay humble na mga tao. Sabi ko nga wala naman po silang, siguro, hindi naman wala silang kayamanan itong mga shepherds na ito. Sabi ko nga kasali sila sa mga low class na mga tao. Pero, nung narinig nila yung
nung nakita nila yung mga angels, pwede naman silang tumakbo eh. Pwede silang tumakbo dahil nga natakot sila eh. Pero, nandun pa rin na yung pakikinig nila ng salita ng Diyos. Dahil nga po yung message ng mga angels, alam natin yan, na yun pa rin ay yung mismong nanggaling yan sa Panginoon. Diba? Mismo pong nanggaling yan sa Panginoon. So, nung napakinggan nila yung salita ng Diyos, tinanggap nila ito. At na po yun? It means they are humble. At yung humbleness po nila na yun, ang sabi ng Bible, ito ay nagbunga. Ito ay nagbunga yung humbleness ng mga angel, ng mga shepherds na ito. So number 1, kaya sila ay pinili ng Panginoon ay dahil sila ay humble. At yung humbleness po nila ito, ang sabi ng Bible, ito ay nagkabunga. Sabi ng Bible, verse 16, and they came with haste. Sabi ng Bible, sila ay pumunta sa Bethlehem. Yung humbleness po nila ay it turned into obedience. Di ba? So dahil po sila ay humble, sila po ay sumunod sa kung ano yung sinasabi ng mga angel. Sabi ng mga angel, you shall find the babe wrapped in swaddling clothes. Diba? So isa sa mga purpose ng mga angels kung bakit sinabi sa kanila ito ay para makita mismo ng mga shepherds. Diba? Para makita muna ng mga shepherds. Diba? At sabi ng Bible, nung nakita na nila, sabi ng Bible, and they came with haste, nandun yung kanilang obedience, not only their obedience, number 1, their humbleness, their obedience, and yung pangatlo po ay their excitement, di ba? That's right. Yung excitement po nila na makita si Jesus Christ, na makita kung ano yung sinasabi ng mga shepherds, di ba? Sabi ng Bible, and they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger, di ba? Nandun po yung kanilang excitement, di ba? Nandun po yung kanilang excitement na makita nila yung sinasabi ng angels, na makita nila yung yung inaantay nilang event na nangyari na, di ba? Yung nakita nila na nagampanan na yung prophecy, di ba? Na ipapanganak yung Messiah, di ba? Nandun yung kanilang excitement, di ba? Na pinanganak na yung King of the Jews, di ba? Na pinanganak na yung Messiah, pinanganak na yung Savior. Nandun yung kanilang excitement. At nung nandun yung kanilang excitement, yun na yung binahagi ni Brother Misha kanina. Verse number 17, ay they made it known abroad, di ba? Nandito na yung kanilang, nandito na, shinare na po nila yung napakinggan nila sa mga angels, shinare nila yung mga nakita nila, di ba? Yung mga nakita nila, di ba? So yung gusto ko pong i-point dito ay ang Diyos ay He came to anyone with a humble heart to accept Him, di ba? So makikita natin dito na ang Diyos ay wala siyang pinipiling tao eh. Wala siyang pinipiling tao as long as na meron tayong humble heart, nandun yung ating obedience sa hinanda ng Panginoon para sa atin, as long as na nandun yung excitement natin, at nandun yung will natin na i-share sa iba, yung napakinggan natin, di ba? Yung napakinggan natin, di ba? As long as na meron tayong humble heart na i-accept kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin. Dahil kung titignan po natin, bakit nga ba yung mga shepherds ang pinili ng Panginoon para i-announce yung birth ni Jesus Christ? Di ba? Kung titignan po natin, kung yung birth ni Jesus Christ ay in-announce sa mga high class ng mga tao, sa may mga posisyon na tao, gaya ni Herod, gaya ng Caesar Augustus nung time na ito, di ba? Kung sino-sino man, titignan po natin, magkakaroon ba sila if the birth of Jesus Christ was announced to higher class of people, would they have the same joy like the shepherds? Di ba? Kung in-announce po ba yung birth ni Jesus Christ sa mga high class ng mga tao, magkakaroon ba sila ng same joy gaya ng mga shepherds? Di ba? Right. Nandun ba yung isi-share ba nila ito sa iba? Meron na po tayong magandang example dyan. Di ba? Nung nalaman ni Herod na pinanganak yung King of the Jews, di ba? Dahil makitid yung pangunawa ni Herod, di ba? Dahil nga, ayaw niyang mawalan ng posisyon dahil, matakaw to sa posisyon si Herod, di ba? Dahil nga,
ayaw niya mawala sa kanyang posisyon, anong ginawa niya? Pinatay niya. Di ba? Gusto niyang patayin si Jesus Christ. Ano yun? Ano pa yung nangyari? Nadamay pa yung mga inosente. Di ba? Nadamay pa yung mga inosente. Kaya nga, kung yung birth ni Jesus Christ ay in-announce sa mga high class na mga tao, magkakaroon kaya sila ng same joy? Pero sabi ko nga, pwede naman eh. Di ba? Pwede naman. Pwede naman dahil nandyan yung mga angel. Di ba? Siguro maniniwala yung mga high class na mga tao dahil kapag nagpakita yung angels sa kanila. Di ba? Pero yun nga eh. Nakita naman na natin yung naging bunga. Nung nalaman nga ni Herod, yung sa mga wise men, anong ginawa niya? Halos patay niya na yung di ba? Pinatay niya yung mga baby sa Bethlehem, di ba? Kaya nga, makikita po natin dito na yung ang Panginoon ay willing siya, di ba? He came to anyone with a humble heart, di ba? With a humble heart, di ba? Kaya nga, hindi po magkakaroon, kaya nga ang gustong i-imply sa atin ng Bible dito, ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon dito, ay dapat magkaroon po tayo ng karakteristik ng mga shepherds, di ba? Dahil nga po, nung narinig nila yung good news, just like the shepherds, after they accepted and they heard the good news, they shared it to others, di ba? Makikita po natin yan sa verse number 17, di ba? Sa verse number 17, sabi dyan, and when they had seen it, they made it known abroad, di ba? Ipinalaganap nila. Ipinaalam nila sa lahat abroad, sabi ng Bible, di ba? Those things which were told, di ba? Na sinabi sa kanila ng mga angels, di ba? Na sinabi sa kanila, yung nakita nila, di ba? Kaya nga, wala naman pong pinipili ang Panginoon, di ba? Walang pinipili ang Panginoon. Mayaman ka man, may posisyon ka man, wala ka man posisyon, mahirap ka man. Pero ang gusto pong makita sa atin ng Panginoon ay dapat meron pa tayong humbleness, di ba? Na yung humbleness natin, yun ay magiging way para tayo ay mag-obey sa plano ng Panginoon, na ang gusto nga ng Panginoon ay makita nila yung si Jesus Christ sa manger. Sabi ng Bible, they came with haste, di ba? Nandun yung excitement nila. Not only that, ibinahagi pa nila. Hindi lang basta shinere. Sabi ng Bible, they made it known abroad. Ipinaalam nila, di ba? Ipinaalam nila sa lahat, di ba? Abroad, sa maraming tao, di ba? Kaya nga po, tayo, ito na po yung application, di ba? He showed the shepherds in order to show His great love for everyone, na walang pinipili ang Panginoon, di ba? Kaya nga, just like the shepherds, after they heard and accepted the good news, they shared it to everyone. They shared it to others. After the shepherd heard the good news, nung narinig na nila yung good news, ito pa po yung isa, ay they did not stay silent, di ba? Sa atin po, ito na po, alam natin yung totoong celebration ng Christmas. Alam po natin yung totoong purpose ng Christmas. Alam po natin yung dapat natin gawin ngayong Christmas. Ang tanong po sa atin, alam natin eh. Alam na natin yung birth ni Jesus Christ. Alam na natin kung ano yung ibig sabihin yan. Pero tayo po ba na nakakaalam yan? Ibinabahagi po ba natin yan? Diba? Right. Just like the shepherds, nung narinig nila yung good news, hindi po sila nagstay silent, di ba? Hindi sila, sige, uwi na tayo. O, tapos yun na, tapos na. Di ba? Hindi po, kundi ibinahagi nila ito. Di ba? Hating gabi po ito eh. Hating gabi ito, sabi ng Bible, and when they had seen it, dumiretso agad sila sa soul winning. Tayo po, alam natin na ang main purpose ng Christmas ay i-celebrate yung birth ni Jesus Christ. Sabi nga po namin na yung Christmas ay dapat nakasentro lamang yan sa Panginoon. Tayo po ba na nakakaalam niyan? Tayo po ba na alam natin yung good tidings? Alam natin yung purpose ng Christmas? Ibinabahagi po ba natin yan? Di ba? Gaya ng mga shepherds, di ba? Dapat po makuha natin yung excitement ng mga shepherds, di ba? Hinanap po nila eh. Just like the wise men, ay hinanap rin po nila yung manger, di ba?
Hinahanap rin po nila yung manger. They came with haste, di ba? Nandun yung kanilang excitement. Tayo po ba? Excited pa rin po ba tayo? Excited pa rin po ba tayo kapag ibinabahagi natin yung ibinabahagi natin sa mga unbeliever yung totoong ibig sabihin ng Christmas? Di ba? Right. Amen. Nandun pa rin po ba yung excitement natin? Di ba? Baka wala na po yung excitement natin dahil yun nga, hindi na tayo humble. Dahil alam na natin yung purpose ng Christmas pero nawala na yung excitement natin kaya hindi na tayo nag-social winning. Wala na yung obedience natin. Di ba? Wala na yung obedience natin. Tingnan nyo po, sa napag-aralan natin ngayon, kung in-announce ito sa higher class ng mga tao, gaya ni Herod, di ba? Ano bang ginawa niya? Di ba? Kung may humbleness sana na puso si Herod, ay in-announce niya ito sa buong province na hinahawakan niya. Di ba? Pero anong nangyari? Yun. Di ba? Pumatay pa siya ng mga inosente. Di ba? Tayo, alam na natin yung alam na natin. Pero, ang ano ba ay, bakit yung activities natin this Christmas ay hindi pa rin sang-ayon sa dapat na celebration na gagawin natin. Di ba? Hindi pa rin po sang-ayon sa celebration. Ilang Christmas na po yung nakakaraan, pero ang katanungan po sa atin ay ilang Christmas ang na-celebrate natin na tama. Di ba? Ang dami ng Christmas na dumaan, pero ilan dyan yung celebration mo ay nakafocus kay Jesus Christ. Di ba? Ilan dyan yung celebration mo na nakafocus ka sa soul winning. Di ba? Kaya nga po sa atin, it is a great reminder and lesson for us na yung mga shepherds ay maging example sa atin. Di ba? Maging example sila sa atin na nung narinig nila yung good news ay nandun yung excitement nila eh. Di ba? Dahil nga meron silang humble heart. Di ba? Nandun yung obedience nila. Di ba? Kaya nga, tayo po bilang isang Kristiyano, wag po natin kalimutan. Di ba? Wag natin kalimutan kundi mas lalong gawin nating way itong Christmas para marami po tayong mabahagian. Di ba? Para marami tayong mabahagian. Di ba? Kaya nga, ang sabi ng Bible, verse number 18, and all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. Di ba? Nagkaroon po sila ng astonishment. Di ba? Sa sinabi ng mga shepherds. At ang sabi ng verse number 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Di ba? Nandun po talaga yung kanilang excitement. Glorify nila yung Panginoon. Pinaraise nila yung Panginoon. Di ba? Tayo ba? This Christmas. Di ba? Ang nag-glorify ba at ang napipraise ba ay ang Panginoon? Di ba? Kung titingin sa atin yung mga kapwa natin, mga classmates natin sa labas, ang nag-glorify ba ay yung Panginoon? Di ba? Di ba? Kaya nga po, just like the wise men, we should have, wag po natin tanggalin yung humble heart natin. Di ba? Wag po natin tanggalin yung humble heart natin. Wag natin tanggalin yung obedience natin sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Wag po natin tanggalin yung excitement natin. Na yung excitement natin ay dapat sentro yan sa Panginoon. Di ba? At yung pag-share natin ng salita ng Diyos ay dapat po hindi po maalis yan. Di ba? Hindi po dapat maalis yan. Kaya nga, yun po yung gusto kong ibahagi sa atin ngayon na yung mga shepherds ay dapat magaya po natin yung characteristics po nila. Sabi ko nga, hindi po ito aksidente at pinili po talaga ng Panginoon itong mga shepherds para ipakita niya yung pagmamahal niya sa ating lahat eh. 'Di ba? Na hanggang sa pinaka maliit, pinaka low class na tao ay ibinigay ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, 'di ba? Lahat naman po ginagamit ng Panginoon eh. As long as na meron tayong humble heart. Just like the wise men, 'di ba? Makikita naman natin yung gap, 'di ba? Makikita naman natin yung gap sa pinag-aralan, sa shepherds, sa yaman, sa shepherds, 'di ba? Pero yung mga yung similarity nila dito ay meron silang excitement, meron silang
humbleness at nandun yung obedience nila sa Panginoon. Di ba? Itong dalawang karakteristik na ito. Di ba? Kaya nga po, yun po yung gusto kong i-share sa atin. Dapat, ngayong Christmas ay ang ipalaganap po natin ay yung soul winning. Di ba? Mag-involve po tayo lahat sa soul winning. Di ba? Sabi, hindi naman po porket Christmas, ngayon ka lang magso-soul winning. Di ba? Kundi gawin natin tong way para bumalik yung joy natin sa pag-soul winning. Di ba? So, yun lang po yung gusto kong ibahagi at thank you po sa ating lahat. Amen, amen. So I hope maliwanag po yung ating mga narinig sa umaga pong ito. Alam niyo, totoo po yun. Ano? Kasi narinig na natin, ilang Christmas naman na ang dumaan, mga kapatid. Hindi lang naman ngayong taon tayo nag-Christmas. Especially tayong mga staff, members sa simbahan. Hindi na tayo ignorante sa ating mga napapakinggan sa umagang ito. Pero katulad nga nun, na ating pinag-uusapan dito, bakit sa ating pag-celebrate ng Pasko ay hindi pa rin solid na sa Panginoon Kristo nakasentro. 'Di ba? Katulad nga na shepherds. Sabi nga ni Brother Abednego, mabababang tao lang 'yan, shepherds lang 'yan. Kasi ang mga shepherds sa mga Hudyo ay low class na mga tao 'yan. Yan, mga shepherds. Pero nung narinig nila yung mensahe ng Panginoon Kristo, 'di ba? Nandun yung kasiyahan nila. Ipinalaganap nila. Same as the wise men. Ito, matataas na tao to. Mayayamat ng mga to. Oh. Pero nung nakita nila ang Panginoon Kristo, same pa rin. Wala silang pagkakaiba sa shepherds. Na hindi porkit mayayaman sila or sino man sila ay makita, sabi ng Bible, they fell down and worship. Diba? So, sa mga to, makikita po natin yung example na wala silang ibang pinakasentro kundi ang Panginoon Kristo. Tayo, naririnig na natin to. Sabi ko nga po, hindi lang naman tayo ngayon na nakapakinig netong mensahe ng na about Christmas. Diba? Pero bakit sa pag-celebrate natin ng Pasko hindi pa rin nakasentro sa Panginoon? Diba? Bakit pag linggo na wala tayo dito sa bahay-sambahan ng Panginoon? Yung activities natin, kamusta? Diba? Yung involvement natin sa soul winning, especially tayo mga young people, sa pagdadala ng bisita, pagdi-disciple, nasaan yun? Kasi kung hindi natin maayos yan ngayong Pasko, paano pa sa pagdating ng bagong taon? Diba? Bagong taon, magbagong buhay tayo na magbagong buhay. Wala namang magbabago. Kung hindi ngayong Pasko, hindi natin naayusin. Diba? Ganun pa rin. Wala pong pagbabago sa ating buhay. Kaya nga ito yung inuulit-ulit sa atin ng Panginoon mula sa mga devotions na ating napapakinggan. Kaya sana po ay dapat ipakita natin, i-apply natin yung ating mga naririnig. Amen? So tayo po ay merong natutunan. And kung meron po kayong gustong i-share sa ating napag-usapan sa umagang pong ito, please comment lang sa ating comment section at kami pong babasahin yan. Kagalakan namin na marinig or mabasa rin yung inyo pong gustong ibahagi sa umaga pong ito. And pakinggan rin po natin yung mga live audience dito, ano yung kanilang natutunan sa umaga pong ito. Yan, isi-share rin po nila sa inyo po. Good morning po. Ang natutunan ko po dun po kay Kuya Meshak ay dapat po hindi po natin ma-miss yung excitement natin na sa ating pagpunta sa church. At dapat wag natin ipagpalit sa anumang lakad ang ating pagpunta sa church. At dapat po ngayong Pasko, hindi po mawala yung pag-soul winning natin. At yung kay next naman po ay we must have the characteristics of shepherds. Na dapat po maging humble po tayo at obedience. At dapat po gamitin natin na way ang Christmas para marami po tayo mabahagian ng salita ng Diyos. Yun lang. Ang natutunan ko po ay kahit alam mo na na-focus mo ang Panginoon, walang Christmas kung wala ang Panginoon. Di bali na wala tayong matanggap basta tayo ang magbigay. Natutunan ko, morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat
we must not miss in the excitement in going to the church during Christmas. We must not miss the message of Christmas at huwag nating i-miss ang presensya ng Diyos at dapat magaya natin ang characteristic ng mga shepherd. Ang natutunan ko pa ay huwag natin nimimiss ang presensya ng Diyos at ang pagpunta sa simbahan ay dapat hindi mawawala. Yun lang po. Natutunan ko po dapat di po natin ma-miss yung excitement sa pagpunta natin sa church yung Christmas at dapat buong pamilya po tayo na pumupunta sa church ngayong Christmas. Yun lang po. Amen. So I hope tayo po ay meron natutunan sa umaga pong ito. At every morning ay meron po tayong devotion. Please magantabay lang po tayo sa ating live. And next time ay ito pa rin po yung ating pag-usapan. Kasi sa Monday ay 30 and Tuesday is 31. Ayan, last Tuesday. Ayan, so patuloy natin pag-uusapan po ito. Pero merong isang makikita natin yung verse ano po na catch ng attention mula sa wise men. That sabi ng Bible, they open their treasures. They give gifts. Kasi it is one thing na magbigay tayo ng gift sa Panginoon, pero it is another thing when we say treasure. Diba? Magkaiba yun. So, magandang mapag-usapan rin po natin yun. Pero anyways, salamat po sa lahat na nakinig sa umaga pong ito. Salamat po sa pag-antabay ninyo sa ating live. Maraming salamat po sa lahat na nakinig sa umaga pong ito. Ayan, dyan kanina sila Crystal at si Nonoy. Ayan, ayan sila Sir Jose, Sir Gilbert. Ayan, Sir Gilbert. Si Ma'am Del. Si Ma'am Del. Si Ma'am Nanay Alicia. Ayan. Parang wala no linggo si Nanay Alicia, no? Ay, meron ba? Hindi ko napansin, ha. Nay, good morning po. And Bea, Sister Bea. Ma'am Rachel. Sino pa ba hindi natin nabati dito? So, si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth. Good morning po, ma'am. And kila Sir Juni. Ayan. Okay, so lahat naman ay nabati. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Andito rin si Ma'am Virgie, si Ma'am Josie, si Brother Arman. Ewan ko nakinig ng mga to. Anyways, ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa lahat. And wag po natin kakalimutan, ngayon ay 24. Meron pong meeting ang staff mamaya. And sa mga members, punta po kayo dito. Ayan, punta po kayo dito. At sa araw po ng bukas is 25. Ayan, kaya wag po tayong mawawala sa bahay-sambahan ng Panginoon. Okay po, wag po tayong mawawala. And sa mga activities, programa ng ating simbahan, ayan, stay tuned. Dapat lahat po tayo ay mag-involve po. So, tayo po ay magwawangkas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa natapos naming devotion sa umaga pong ito. Salamat po sa aming naunawaan, nabasa mula po sa inyo pong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa buong maghapon at dinadalain po namin, Panginoon, na patuloy na ngayong Pasko ay walang ibang makikita sa aming pag-celebrate ay walang iba kundi kayo po, Panginoon. At sa buong maghapon, ingatan niyo po ang bawat isa, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. And Sir Hensi, yung Mabel Sir Hensi. Yan. May paano pa siya. Pa-pray daw yan. And then, nandito pala siya. Nakalimutan ko. Anyways, maraming salamat po. Thank you po and God bless po sa lahat.